Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan po at ang pagpapala ng Diyos ay ibuhos po niya sa ating lahat upang tayo po ay mailayo sa mas malala pang banta ng COVID-19. Alam na po ng Diyos na tayo po ay naniniwala sa Kanya, nagrespeto po sa Kanya, ang marami sa Kanyang mga libughang anak na ngayon po ay nanunumbalik sa Kanya, sa tunay na Diyos ng ating mga ninuno. Sa ngayong umaga po ay ituloy po natin ang ating pag-aaral na kung saan po napakahalaga po na atin pong tandaan ang bawat punto o ang bawat katotohanan na naipost na po sa ating YouTube channel at sa ating FB page na kung saan po natalakay po natin doon na ang Diyos ay hindi po niya tayo iniwan, hindi po kailanman siya umalis dahil siya po ang ating dakilang pastol, ang tunay na pastol ng mga tupang naliligaw at tayo po ang mga tupang iyon. So hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos, kagaya rin po ng reflection dyan sa footprints in the sand na kung saan po kahit kamatayan man, kahit anumang problema ay hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Sa umaga pong ito ay atin pong ituloy ang ating mga pag-aaral. Yun na nga po sunod po dito ay ang Diyos na hindi umalis ay hindi po talaga iniwan tayo. At dapat po nating hanapin ang Diyos na yan upang tayo po ay makapanumbalik sa Kanya, makapagsisi po tayo at makamtan po natin ang kaisipang relax po, ang kapayapaan po ng ating isipan dahil nasumpungan na po natin ang katotohanan at ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. So marami pong salamat pala sa mga pastor at saka sa mga naglilingkod po sa Diyos na inyo pong na-quarantine ang mga tao na hindi po maghahawa ang mga virus teachings ng mga dayuhan sa kanila. Kaya lang po talaga, kinalulungkot ko po na bago nyo po na-quarantine ang mga tao, ang mga Pilipino, noong 1521 pa po ay kumalat na po talaga itong virus teachings na kung saan daw ang Diyos po ay babalik pa. So wala na po tayong magagawa nito kundi magtulungan po tayo para po sa kapakanan ng ating bayan, para po sa kapakanan ng ating kalikasan at para po sa kapakanan ng mga henerasyon pa pong darating. Ituloy po natin yung ating pag-aaral. So, dahil nga po ang Diyos ay hindi umalis at hindi po niya tayo iniwan, nararapat lang tayong hanapin natin ang Diyos na ating Ama dahil tayo ang mga alibughang anak na nawalay sa kanyang Ama na dapat manumbalik sa kanyang Ama upang tayo po ay patawarin at pagalingin ng ating Ama at ibalik po ang ating mga pamanang nilustay natin sa mahabang panahon. So, hindi po natin malalaman ang katangian ng Diyos kung hindi po tayo magbabasa sa Biblia. So, paano na tayo makakalapit sa Diyos? Paano tayo makakadulog sa Kanya kung hindi natin siya hahanapin sa simula't simula pa? Dahil alam naman natin hindi siya umalis at hindi niya tayo iniwan. So, hanapin po talaga natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip upang tayo po ay makapaghinga sa piling niya. At siyempre po, kung hindi natin kilala ang Diyos, tutulungan po tayo ng banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan po ang siya magtuturo sa atin sa tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran, sa tunay na Diyos na dapat nating panumbalikan, sa tunay na Diyos na dapat nating kilalanin at sambahin. So, marami pong katangian ang mahal nating Diyos at iniisa-isa na po natin yan noon sa ating mga serye o sa topic na naka-upload po sa YouTube channel at sa FB page natin. So, reviewin na lang po muna natin. Marami pa po ito, pero ito lang po muna ang nauna. So, ang Diyos po ay ang ilaw. Mababasa po natin yan sa 1 John chapter 1 verse 5, sa An-or 24:35 ng Quran po. Mababasa din po natin yan sa marami mga verses pa po. Hindi ko na po isa-isahin pa sa inyo sa dami po noon. Ang Diyos po ay ang malaking bato, buhay, na siyang tinayuan po ng lahat ng mga iglesia. At ang iglesia po yan ay hindi po yan literal na iglesia na isang simbahan o sekta o isang building po. Kundi po ang iglesyang iyan po ay tumutukoy po yan sa katawan ng tao. Dahil tayong tao po ang templo ng Diyos na atin pong ipopost din po dito mamaya na ang tao po ay templo ng Diyos. Yan po ang ating pinaka-topic sa araw na ito na ang Diyos po ay hindi po nakatira sa templong ginawa lang ng mga kamay ng mga tao, kundi tayo po ang templo niya. At tayo po mga tao ang nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. At ang malaking batong iyan ay walang iba po kundi si Jesus. Ang boses ng Diyos ay kulog. Para po ito sa mga PWD nating mga kasama na hindi po nakakakita. So ang Diyos po ay fair po siya sa kanyang mga anak.
kahit nabulag ka man, totoong bulag ka talaga o nagbubulag-bulagan. Baka iba po kasi nagbubulag-bulagan sa totoong bulag. Ang Diyos po ay naririnig natin ang kanyang tinig sa pamamagitan ng kulog. Yan po ang kanyang tinig. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Ang Diyos ay pumapatay at bumubuhay. Ang Diyos ay ang Alpha at ang Omega. Ang Diyos ay may espiritu. So karamihan po sa atin, naniniwala po tayo na ang Diyos daw ay espiritu. O ang espiritu ay Diyos. Saan pa ba ang mga kapatid doon? So ayon po sa Biblia, ang Diyos po ay may espiritu. May isang verse lang po ako doon na nabasa sa 1 John yata yun, sa Juan 4:24, na ang Diyos ay espiritu. Hindi po ganoon ang ng Biblia. Nababasa po natin yan na ang Diyos ay may espiritu. Espiritu ng Diyos. Then, ang Diyos nga po ay hindi tumatahan o tumitira sa templong ginawa ng kamay ng mga tao, kundi ang templo pong iyan ay walang iba po kundi ang ating katawan kung tayo po ay nagsisi na, nagbago na, at nakilala na po natin ang tunay na Diyos na ating dapat sambahin, na yan po ay ang Diyos ng ating mga ninuno. At kahapon nga po pala, nalimutan ko pong mabanggit sa ngayon, natalakay po pala kahapon sa PTV4 ang Battle of Mactan, na kung saan po si Sir Escalante ay nabanggit po niya ang 4 na values na dapat ma-promote sa mga Pilipino. Ito po ay ang sovereignty, humanity, yung unity, and identity. Yan pong 4 na yan. So doon, pagdating po doon sa identity, medyo naubos na po yung oras ni Sir. Hinihintay ko po talaga sanang mabanggit ni Sir. Pero po talagang hindi po nabanggit ni Sir. So ipagpapatuloy ko na lang po. Yan po ay identity. Na pagdating po ng mga diyuhan dito, may sarili na po tayong paniniwala sa Diyos. At ang paniniwala sa Diyos po na yan ay sinupil po ng mga dayuhang lumuko sa atin. Sa mga dayuhang nagsabi na makipagkaibigan. Dahil nga sa hospitable ang mga Pilipino, tinanggap po nila ang pagkikipagkaibigan ng mga dayuhan. Pero sa kabila po ng lahat, ang lahat-lahat po talaga ay, kumbaga, ay kanilang sinakop sa atin. Maging ang ating kaisipan at paniniwala tungkol po sa Diyos. Na marami po mga Pilipino ang kanilang napatay po sa oras na iyon. Kagaya po ni Tamblot, ni Hermano Puli, yung 3 paring martir po na Gomez Burgos Zamora na idinawit nila sa pag-aalsa daw sa Cavite, pero yun po ay walang katotohanan, kundi po talagang may paniniwala sa Diyos talaga ang mga paring ito, na kung saan po napag-alaman ng mga dayuhan na medyo kakaiba yung kanilang mga aral, kasi po parang kung ano po sa ngayon na ating paniniwala, yun din po ang paniniwala ng 3 paring martir na ito, na sagrado nga po ang mundo, na sagrado nga ang universo, na siyang regalo ng Diyos bilang isang kanyang katawan na bumubuhay po sa ating lahat. Kaya nga po nila ipinapatay ang 3 paring martir dahil po sa takot nila na malaman ng mga Pilipino, na makarating sa mga Pilipino, sa mga apo ang tungkol dito. Pero nagkakamali po sila, habang may katawang papasukan ang mga espiritu, ang banal na espiritu na mula sa Diyos, sa tulong po ng kanyang mga anghel, ito po ay nangyayari sa utak ng mga anak at mga apo ng mga totoong nagmamahal sa bansa, sa ating mundo, sa ating universo. At ito po nga po ang isa sa mga dream ng DepEd, isa sa mga vision ng DepEd, na we dream of a Filipino who passionately love his country. Ito na po ang bunga ng pagtuturo ng DepEd sa amin, na kung saan po salamat po sa magagaling naming mga guro na naghubog po sa amin since elementary hanggang high school hanggang college, na ipinaalam po sa amin na ang pagmamahal po sa ating bansa na bilang isang Pilipino. So kung mahal po natin ang ating mga bansa, why not na hindi natin mahalin ang ating mga ninunong pinagmulan, ang paniniwala nila. So mahal ko po ang paniniwala ng ating mga ninuno, na bago pa man dumating ang mga dayuhan, ay may paniniwala na po talaga sa Diyos ang ating mga ninuno. Ituloy na po natin, sa sunod pa natin mga videos, lalabas pa po dito ang maraming katangian pa ng Diyos na iisa-isahin natin. Titingnan po natin kung may Diyos man po kayo sa ngayon, titingnan po natin kung papasabayan sa mga katangian at pagkakilanlan sa Diyos na nakalagay sa Bible ang Diyos ninyo. Kukompare po natin yung Diyos ninyo
sa Diyos ng ating mga ninuno kung sino po ang mas totoo at sino po ang mas papaniga ng banal na kasulatan na dinala din po ng mga dayuhan dito sa ating bansa bilang mga patunay po nito. Marami pong salamat at huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at ang FB page po natin. Huwag niyo pong kalimutan na i-follow, i-like at i-share po. At itong sa YouTube po natin, ito po ay bago lang po. At marami rin kasing nanonood sa YouTube at hindi lang po sa Facebook. So kulang pa po ito. Sa ngayon po ang ating FB page ay magkaroon na po ng 58 views doon at may 2,000 plus na po tayo na followers. So sana po i-invite niyo po ang inyong mga kamag-anak at inyong mga kaibigan. Hindi po pagpapasikat ito at hindi po nangangarap na magkaroon ng pera. Actually po, gumastos po ako dito ng advertisement. Hindi po ginapagyabang para lang po ito sa katotohanan. Ako po yung gumagastos dito. Hindi po ako nagkapera sa inyo. Para lang po maipaabot ang katotohanan ito at ang COVID-19 po ay pa-stop na po ng tunay na Diyos. Kasi po itong COVID-19, ito po ay palatandaan na siya po ay nagagalit na sa mga tao nagpapakalat ng fake news. Kaya nga po, laway na po ang nagiging dahilan bakit kumakalat itong COVID-19 na kumikitil na po ng mga buhay. Kasi ayaw po ng tunay na Diyos sa mga taong sinungaling. Lalong-lalo na po ang mga taong nagtuturo na siya ibabalik pa na hindi naman nga siya umalis at hindi po niya tayo iniwan. Maraming salamat po at patuloy po tayong umantabay sa mga bagong video na ilalabas ko pa po. Mas marami pa pong katangian ng Diyos ang ating makikilala sa tulong po ng banal na kasulatan. Isang mapagpalang araw po at sumain yung lahat po ang kapayapaan. In Jesus' name, Amen.